Di ba po kay ka maklaro kalayo man. Ako na ba naikat na nato? Ang paksa na tatalakayin ng aming pangkat ay patungkol sa impacts of ICT in the society. Ano-ano nga ba ang mga epekto ng ICT sa ating lipunan? Ngunit bago natin alamin ang mga iyan, ay mahalagang maunawaan muna natin kung ano nga ba ang ICT. Kapag sinabi natin ICT, ito ay nangangahulugang Information, Communication, and Technology. Sa madaling sabi, ito ang iba't ibang teknolohiya na ginagamit natin upang makakuha, makapag-imbak, makapag-proseso, at makapagbahagi ng mga impormasyon gamit ang teknolohiya. Ayan, siguro naman ay naunawaan na natin kung ano nga ba ang ICT. Kaya ngayon ay alamin naman natin ang digital divide. Ayon kay Encyclopedia Britannica, na ang digital divide ay ang gap o ang pagitan ng mga tao sa pag-access ng ICT. Sinasabi rito na hindi pantay ang oportunidad pagdating sa teknolohiya sapagkat may ibang mga lugar o ibang sektor ng lipunan na hindi maayos ang internet, walang maayos na kagamitan at hindi sapat ang kaalaman sa kung paano nga ba wastong magagamit ang teknolohiya. Ngunit may iba ring mga lugar sa ating lipunan na salat sa kagamitan, walang maayos na koneksyon at hindi alam o walang sapat na kaalaman kung paano nga ba tamang gamitin o wastong gamitin ang teknolohiya. Halimbawa, may mga mag-aaral na mayroong sariling laptop, mayroong sariling wifi sa kanilang bahay. Ngunit mayroon ding ibang mga mag-aaral na walang maayos na internet, kailangan pang maghiram sa kakilala para lamang makasagot sa kanilang online class. Yan yung mga halimbawa ng digital divide. Ngunit kapag sinabi rin naman natin digital divide, na hindi rin lang naman ito tumutukoy sa physical na access gaya ng pagkakaroon ng gadget, tumutukoy rin ito sa kakayahan ng tao na gamitin ng epektibo ang teknolohiya. Upang mas maunawaan natin ang kontribusyon ng ICT, ay ating isa-isahin ang epekto nito sa mahalagang sektor tulad ng edukasyon, ekonomiya, kalusugan, kultura, at pamahalaan. Ang mga sektor na ito ay higit na naapektuhan ng ICT sapagkat dito natin makikita ang mga pagbabagong naganap sa paraan ng ating pamumuhay at pagpapaunlad ng ating lipunan. Una na rito ay ang edukasyon. Nang dahil sa internet, ay napabilis ang pagkuha ng impormasyon at paghahanap ng mga aralin at iba't ibang learning resources. Dagdag pa rito, ay naging mas interaktibo ang pagkatuto at ang pagtuturo ng mga guro sa tulong ng mga educational apps at online platforms. Sa pamamagitan rin nito, ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga mag-aaral na nasa malayong lugar at mga mag-aaral na may limitadong oras lamang para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng online class at blended learning. Sa aspeto naman ng pakikipag-ugnayan, ay napadali ang pagkomunikasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Halimbawa nito ay ang paggamit nila ng messenger o group chat, kung saan ito ay nagsilbing tulay upang mas maging malinaw ang talakayan at napadali ang mga sagot sa katanungan. Gayunpaman, ito ay may mga hamon at mga negatibong epekto gaya ng kawalan ng pantay na access sa teknolohiya, pagkakaroon ng distraksyon sa sobrang paggamit ng social media at online games, ang paglaganap ng mga maling impormasyon at higit sa lahat ay ang pagdepende natin sa paggamit ng teknolohiya, kung saan ay umaasa na lamang tayo sa pagkuha ng mga ideya at sagot mula sa internet. At ang sunod naman na sektor ay ang Nakapagmula ng teknolohiya, naging mahalaga ang papel ng ICT o Information Communication Technology sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ngayon ay aking
mayroon itong positibo at negatibong epekto. Pero unahin natin ang positibong epekto nito, na kung saan ang ICT ay nagbibigay ng opportunities o oportunidad sa atin. Una ay, kapag sinabi natin oportunidad, ito ay sa pamamagitan ng ICT ay nagbukas ang ICT ng iba't ibang oportunidad sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga online jobs, e-commerce, digital banking at remote work. Halimbawa, maraming Pilipino ngayon na nagtatrabaho bilang freelancer o mga virtual assistants sa pamamagitan ng mga platforms tulad ng Upwork at Fiverr. Sa pamamagitan ng mga app na ito, nakakatulong ito upang magkaroon ng kabuhayan ang mga tao kahit nasa bahay lamang sila. At nagkakaroon din at sa pamamagitan din ng ICT ay nagkakaroon ng access ang mga negosyo sa merkado sa pamamagitan ng media at social media. Halimbawa nito ay yung mga sa online shopping, yung mga Shopee, Lazada, at yung pagpo-post natin sa Facebook at sa TikTok Shop. Sa pamamagitan ng ICT ay napapadali ang ating pagbebenta natin ng mga produkto at nakikita ito ng libo-libong tao dahil sa tulong ng ICT. Kung may positibong epekto ang ICT sa ating ekonomiya, syempre mayroon itong negatibong epekto, ang exclusion. Ang exclusion ay ibig sabihin hindi lahat ay nakikinabang. May mga sektor sa lipunan na naiiwan o hindi nakikisabay sa uso sapagkat mayroong kakulangan sa access ng internet o di kaya sa gadget o wala silang kaalaman patungkol sa mga makabagong kagamitan. Kaya naging negatibong epekto sa ICT sa ating ekonomiya ang exclusion dahil hindi lahat ng tao ay mayroong kagamitan o mga kaalaman at patungkol sa paggamit ng iba't ibang kagamitan para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngayon naman ay dumako tayo sa isa pang sektor na kung saan ang healthcare. Una nating tatalakayin ang positibong impact ng ICT sa healthcare. Ang positibong impact nito ay ang telemedicine. Kapag sinabi natin telemedicine, ang ICT ay nagbibigay daan sa pag-usbong ng telemedicine kung saan ay maaaring kumonsulta na ang mga tao sa doktor gamit ang isang online app o di kaya gamit ang internet o mobile apps. Sa panahon ng pandemya, ang telemedicine ay nakakatulong sa mga Pilipino sapagkat kung panahon ng pandemya ay limitado lamang ang makalabas sa ating mga bahay dulot ng COVID-19. Kaya ang telemedicine ay isa sa mga mahalagang solusyon upang makapagpagamot ang mga tao na hindi na kailangan lumabas ng bahay. At nakakatulong rin ito upang madaling maabot ng mga Pilipino ang serbisyong medikal. At gayon naman ay dumako tayo sa negatibong epekto ng ICT sa ating healthcare na kung saan ang inaccessibility. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang gumamit ng telemedicine o yung mga makabagong teknolohiya sa pagkukonsulta sa mga doktor. May mga tao walang mga internet, gadget at hindi sapat ang kanilang kaalaman patungkol sa sinasabing online app. Lalo-lalo na sa mga matatanda na mga nasa mga liblib na lugar ng mga kanayunan. Dahil dito, nagiging limitado ang kanilang access sa serbisyong pangkalusugan kahit may teknolohiya na. At may negatibong epekto rin ito ang telemedicine sapagkat may mga panganib na hindi sapat ang pagkonsulta sa online lang. May mga instances na kinakailangan talaga ng physical check-ups nang sa gayon ay malaman kung ano nga ba ang karamdaman ng isang tao. Ayan, sa puntong ito naman, natatalakayin ko naman ang epekto ng ICT sa governance. Ito ay may dalawang epekto. Ito ay ang positibo at negatibo. Unahin na natin ang positibo. Sa governance, naging mas bukas at transparent ang mga proseso ng pamahalaan dahil sa ICT. Mas madali na ngayong makita ng publiko kung paano ginagastos ang pondo ng gobyerno at mas madali na rin magbigay o nagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan sa pamamagitan lamang ng mga online platforms. Halimbawa na lamang ito ay maraming ahensya sa gobyerno ang may sarili na o may opisyal na
saan maaari na natin makita o maaari na makita sa publiko ang kanilang budget allocations, financial reports, at status ng infrastructure projects. Gayunpaman, hindi lahat ng tao ay may access sa ICT. Maraming nasa liblib na lugar, mahihirap at mga matatanda ang hindi marunong gumamit ng teknolohiya, kaya sila ay na-overlook o naisasantabi. Ito ang tinatawag natin marginalization, kung saan ito ang epekto ng ICT sa governance, marginalization. Kung saan ito ang hindi lahat ng mga tao ang nakikinabang sa digital services ng pamahalaan. May mga senior citizen o tao may kapansanan ang hindi rin sanay gumamit o hindi marunong gumamit ng mga online platforms, kaya sila ang naiiwan sa mga oportunidad o mga programang para sana ay sa lahat. Sa ganitong sitwasyon ay nagkakaroon ng digital divide kung saan ang mga may access sa ICT ay patuloy na umuunlad at ang mga samantalang ang mga wala ay patuloy na naiiwan. Ito ang nagpapakita na hindi pantay na oportunidad, na isa itong malaking hamon sa tunay na inklusibong pamahalaan. Ayan, lumako naman tayo sa kultura. Ayan. Sa kultura naman, ganun pa rin, may dalawang epekto, negatibo at positibo. Unahin na natin ang positibo. Sa larangan ng kultura, malaki ang naitutulong ng ICT sa pagbibigay ng kapangyarihan o empowerment sa mga tao. Sa social media, dito natin napapahayag ang ating mga damdamin, saloobin, opinyon, kultura at mga advokasya. Halimbawa na lamang nito na yung mga kabataan, indigenous people, o mga LGBTQ+ groups na nakapagpapahayag ng kanilang saloobin at tradisyon online. Ngunit sa kabilang banda, ginagamit din ang ICT minsan sa diskriminasyon. Sa social media, madaling kumalat ang mga hate speech, cyberbullying, stereotypes na nakasisira ng dignidad ng isang tao o ng ibang tao. Maaari rin itong magdulot ng maling pananaw sa ibang kultura. Dahil dito na maraming mga tao ang natatakot na magpahayag ng kanilang mga sarili sa takot ng husgahan at nagkakaroon ng takot o pagkabuhi sa ibang kultura dahil sa maling impormasyon na nakalagay o nakikita online. Bukod dito ay nagkakaroon ng cultural homogenization kung saan natatabunan ang lokal na kultura ng mas makapangyarihang banyagang impluwensya gaya ng sawika, pananamit o lifestyle na madalas na nakikita internet. Sa kabuuan, mahalaga ang naging parte ng ICT sa pagtubog ng ating lipunan. Ngunit, mahalagang pakatandaan na hindi lahat ng kadarama nito. Kaya naman, mahalagang siguraduhin na may pantay na access sa mga dekalidad na makabagong teknolohiya at ang responsableng paggamit ito. Hanggang dito na lamang sa araw na ito. At sa susunod natin pagkikita, mga kaibigan, paalam! Stop na. Basta makikita.